Sa loob ng isang maximum security penitentiary, kung saan ang bawat segundo ay tila isang taon sa bagal ng pag-usad, makikita natin ang isang lalaki. Walang pangalan, walang pagkakakilanlan, kundi ang tawag sa kanya na driver. Hindi siya mapakali sa loob ng kanyang selda. Paruot pa rito, animoy isang tigreng naghihintay na makawala sa hawla. Ang tanging dekorasyon sa kanyang malamig na pader, isang lumang litrato, siya at ang kanyang kapatid. Ito ang araw na hinihintay niya, ang araw ng kanyang paglaya. Nang sunduin siya ng mga gwardiya para humarap sa warden, isang mahabang sermon tungkol sa kabutihan at kasamaan ang isinalubong sa kanya. Ang warden, na tila nagmamalinis, ay nagtataka kung may plano pa bang magbagong buhay si driver. Pero lingid sa kaalaman ng warden, ang isip ni driver ay wala sa pagbabago. Nakatuon ito sa isang misyon. May mga lugar siyang dapat puntahan at may mga taong kailangang mamatay. Ang tanging tanong lang ni driver, saan ang exit? Lumabas siya ng kulungan na tila isang bagyong paparating. Hindi siya tumigil para namnamin ang kalayaan. Sa halip, tumakbo siya sa gitna ng mainit na disyerto hanggang sa marating niya ang isang junkyard. At doon naghihintay ang kanyang tapat na kasama, ang kanyang lumang muscle car. Sa loob nito, isang listahan ng mga pangalan at isang revolver na puno ng bala. Walang oras na sinayang. Humarurot si driver patungo sa kanyang unang target, isang opisina. Pumasok siya ng walang pasabi. Nakita niya ang lalaking nasa listahan. Walang salita, walang paliwanag. Isang putok sa ulo. Tapos ang usapan. Ganong kabilis, ganong kalamig. Sa kabilang dako naman ng kwento, sa loob ng banyo ng isang maingay na club, makikita natin ang isang pulis. Pero hindi ito ang tipikal na bayani na inaakala nyo. Balisa siya, naghihintay sa kanyang dealer. Nang makuha ang droga, bumalik siya sa kotse at itinurok ito sa sarili. Ito si Cop, isang alagad ng batas na tila naliligaw ng landas. Pagdating niya sa crime scene kung saan pinatay ni driver ang unang biktima, ramdam ang bigat ng tingin ng mga kasamahan niya. Alam nilang may mali sa kanya. Pero desidido si Cop, kinuha niya ang kaso mula kay Detective Cicero, isang matalinong babaeng detective na nakapansin agad na ang pagpatay ay hindi random. Personal ito. Samantala, bumisita si driver kay Groan, ang private investigator na nagbigay sa kanya ng impormasyon. Gusto sana siyang gulangan ni Groan sa presyo. Nagtawag pa ito ng resback na isang malaking Samoan. Pero nang makita ng Samoan ang tattoo sa braso ni driver, umatras ito sa takot. Alam niya kung sino si driver. Isang alamat sa loob ng kulungan na hindi mo gugustuhing makalaban. Dito naman papasok ang ikatlong karakter sa ating kwento. Tinatawag siyang Killer. Isang bilyonaryong business mogul na dahil sa sobrang pagkabagot sa buhay ay naging isang freelance assassin. Para sa kanya, ang pagpatay ay isang sining, isang challenge. Tinanggap niya ang kontrata para patayin si driver. Habang naghahanda siya ng kanyang mga armas, tila naghahanda siya para sa isang malaking laro. Natunto ni Detective Cicero ang nakaraan ni driver. Isa pala itong getaway driver sa isang bank heist na nauwi sa trahedya. Nakatakas sila sa mga pulis pero nasabat sila ng ibang grupo. Isang video ang na-recover ng mga pulis. Dito makikita kung paano pinahirapan si driver at ang kanyang kapatid. Pinilit silang ituro kung nasa ng pera. At nang ibigay ni driver ang impormasyon para iligtas ang kapatid niya, niloray pa rin ang leeg ng kanyang utol sa harap mismo ng kanyang mga mata. At si driver, binaril siya sa likod ng ulo. Pero ang hindi alam ng mga pumatay, nabuhay siya. Salamat sa isang metal plate sa kanyang bungo. Balik tayo kay driver. Ang sunod niyang target ay isang matanda, isang videographer na siyang kumuha ng video habang pinapatay ang kapatid niya. Nasa apartment ang matanda, nagpapanggap na mahina. Pero nang dumating si driver, lumabas ang tunay na kulay nito. Sinubukan niyang manlaban gamit ang kutsilyo, pero binaril ni driver ang kanyang mga daliri bago tuluyang tinapos ang kanyang buhay. Nasa labas si Killer, nakatutok ang sniper rifle. Handa na sanang barilin si driver, pero may humarang na inosenteng sibilyan. Nagkabarilan sina driver at Killer sa hallway, pero dahil sa raw power at tapang ni driver, napilitang umatras si Killer. Nakatakas si driver. Habang tumatakbo ang oras, mas nakikilala natin ang mga tauhan. Si Cop hirap na hirap ayusin ang relasyon sa kanyang pamilya. Ang kanyang dating asawa na dati niyang informant ay pilit siyang itinataboy.
Gusto na nitong magbago, pero si Cop lulong pa rin sa bisyo at sa trabaho. Si Killer naman, sa gitna ng misyon, ay nag-propose sa kanyang nobya. Nangako siyang ito na ang huling trabaho niya. Gusto na niyang magpakasal at mamuhay ng tahimik. Pero ang hamon na mapatay si Driver ay tila isang apoy na hindi niya mapatay sa kanyang damdamin. Si Driver, sa kabila ng kanyang puot, ay may puso pa rin. Pinuntahan niya ang kanyang dating nobya. Nalaman niyang nagpa-abort ito noong nakulong siya dahil hindi na nito kaya ang buhay na mag-isa. Masakit man, tinanggap ni Driver ang katotohanan at umalis ng walang imik habang ang babae ay sumisigaw na ubusin niya ang mga pumatay sa kapatid niya. Ang sunod sa listahan, isang bouncer sa isang strip club. Nakita ni Driver ang tattoo nito. Ito ang lalaking sumaksak sa kanyang kapatid. Pumasok si Driver sa club, walang dalang baril, tanging ice pick lang na napulot niya. Sa banyo, nagtuos sila, mano-mano, kutsilyo laban sa ice pick. Sa huli, tadtad ng saksak ang bouncer. Bago ito mawalan ng malay, nakiusap itong tawagan ng anak niya para humingi ng tawad. Ginawa ito ni Driver bago siya umalis. Pero hindi namatay agad ang bouncer. Dinala ito sa ospital at dito nag-cruise ang landas ng lahat. Nalaman ni Driver na buhay pa ang target kaya bumalik siya. Sa loob mismo ng operating room, sa harap ng mga doktor, tinapos niya ang trabaho. Walang awa. Nandun din si Cop at si Killer. Nagkabarilan sa loob ng ospital. Muntik nang mapatay ni Driver si Cop. Pero nang makita niyang may badge ito, hindi niya itinuloy. Iginagalang pa rin niya ang batas sa sarili niyang paraan. Sa kalsada nagkaroon ng matinding habulan. Ferrari ni Killer laban sa American Muscle ni Driver. Dito natin makikita na kahit walang training si Driver, ang kanyang instinct at galit ang nagpapatakbo sa kanya. Nabaril siya ni Killer sa leeg pero nakatakas pa rin siya. Sugatan, umuwi si Driver sa bahay ng kanyang ina para magpagamot. Dito nalaman natin ang isa pang masakit na katotohanan. Ang tatay ni Driver ang nagbenta sa kanila noon. Pero patay na ito, kaya wala na siyang mapagbuntungan ng galit. Inayos ng nanay niya ang kanyang sugat at muli siyang humarurot para sa huling pangalan sa listahan. Ang huling target, si Jared, isang ebanghelista o preacher. Nagbago na ng buhay si Jared. May pamilya na siya, naglilingkod sa Diyos at tumutulong sa mga naliligaw ng landas. Nang makita niya si Driver sa loob ng tent kung saan siya nangangaral, alam niyang dumating na ang kanyang katapusan. Dinala siya ni Driver sa gubat. Lumuhod si Jared, hindi nagmamakaawa para sa buhay niya, kundi humihingi ng tawad at tinatanggap ang parusa. Nagsimula siyang umawit ng papuri sa Diyos. Si Driver, nakatutok ang baril, nanginginig ang kamay. Sa unang pagkakataon nakita niya ang pagbabago sa isang tao. Nakita niya na hindi lahat ng nasa listahan ay demonyo pa rin hanggang ngayon. Ibinaba niya ang baril. Pinatawad niya si Jared. Aalis na sana si Driver para magbagong buhay nang biglang dumating si Killer. Tinutukan ni Killer si Driver pero bago pa magkapatayan ng dalawa, dumating si Cop. At dito na ang pinakamalaking plot twist. Binaril ni Cop si Driver sa ulo. Bumagsak si Driver. Humarap si Cop kay Killer at nagpakilala. Si Cop pala ang client. Siya ang mastermind. Siya ang nag-utos na patayin ang grupo ni Driver noon dahil ang girlfriend ng kapatid ni Driver ay informant niya. Gusto ni Cop ang pera para sa sarili niya. Si Cop ang tunay na demonyo sa kwentong ito, nagtatago sa likod ng tsapa. Binayaran ni Cop si Killer ng $1, simbolikong bayad, at umalis na si Killer, desididong magretiro na. Tinawagan ni Cop ang kanyang asawa, sinabing ayos na ang lahat. Patay na siya, sabi ni Cop. Magiging masaya na tayo. Pero nagkamali siya. Sa likod niya, bumangon si Driver. Ang bala ni Cop, tumama sa metal plate. Ang parehong metal plate na sumalba sa kanya noon ay siya ring sumalba sa kanya ngayon. Lumingon si Cop, gulat na gulat. Walang sinabi si Driver. Isang putok sa mukha, tapos ang kasamaan ni Cop. Dumating si Detective Cicero at nakita ang bangkay ni Cop. Nakuha na niya ang ebidensya na si Cop ay korap. Alam niyang hustisya ang ginawa ni Driver, kahit sa madugong paraan. Hinayaan niyang makaalis si Driver. Sa huli, makikita natin si Driver sa tabing dagat. Isinaboy niya ang abo ng kanyang kapatid sa hangin. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib.